Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mga ginigiliw ko mga kapatid, ang paksang inyo pong matutunghayan insyaAllah tuwing araw ng Miyerkules ay pagsasalin lamang ng kapakipakinabang na aklat na Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Ang pinagaang fiqh sa tanglaw ng Quran at Sunnah. Ang inyo pong abang kapatid ay hindi napapabilang sa mga ustad, shaykh o tinatawag sa ating bansa na mga ulama. Ako'y isang karaniwang Muslim lamang na nagsusumikap na maipalaganap ang Islam at mahahalagang kaalaman sa Islam, na kung kaya hindi po tayo magbibigay ng sariling pagpapaliwanag sa aklat maliban sa bahagyang paglilinaw lamang ng ilang salita na maaaring hindi mauunawaan. Ang pangunahin nating layunin sa pagbabahagi ng aklat na ito ay upang mapakinabangan ng lahat ng mga Muslim na may pagpapahalaga sa fiqh at maituwid ng mga maaalam nating mga asatida at masyayikh ang mga pagkakamali ng salin. Maimumungkahi nila kung ano ang pinakawasto na madaling maunawaan ng mga Pilipino para sa paglilimpag ng aklat. Kaya sa mga mag-aaral ng kaalaman na nagnanais na makibahagi sa gantimpalang magmumula kay Allah, makibahagi po kayo sa pamamagitan ng pagre-repaso ng aklat. Bagaman kakaunti pa lamang ang naisala natin sa aklat, maaari ko kayong bigyan ng kopya upang maituwid ang salin. Naway mapapakinabangan ng mga Muslim ang gawaing ito at maging taos-puso alang-alang sa ikalulugod ni Allah. Simulan po natin ang aklat na Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Sa kaniyang panimula at pagpapakilala sa fiqh. Ang panimula po ng aklat, ito ay sa panulat ng kaniyang kabunyian, Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Sheikh, Minister of Islamic Affairs, Endowments, Da'wa and Guidance, Complex Supervisor General, na ganito ang ating mababasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang pagkakaunawa sa relihiyon at pagkamulat sa mga alituntunin ng batas ay pinakadakilang layunin at pinakaulirang adhikain na siyang paanyaya ng mambabatas, si Allah, sa napakaraming mga batayang nagpapatunay na kailangan ang pagkakaunawa at pagpakadalubhasa. Ito ang pinaka mabuting titulo ng paanyayang ito hinggil sa relihiyon ni Allah. Bagkus ay ginawa niya ang pagnanais sa kabutihan para sa alipin na nagpapakadalubhasa sa relihiyon ng Panginoon niya. Sinabi ng propeta, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Kapag ninais ni Allah ang kabutihan sa sinuman, ay ginagawa niya itong maalam sa din, relihiyon. Hindi magkapantay ang isang aliping pinalabo ang mga mata niya ng kamangmangan at iniligaw ng kaniyang nasa palayo sa kanyang layunin. Siya ay natutuliro sa kanyang daanan at hindi maaaring magagabayan. Kung ihambing sa isang aliping natatanglawan ng kaalaman, kaya'y sumasamba sa kanyang Panginoon ng may gabay at ilaw. Dahil dito sinabi ni Allah,
Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Nagkakapantay ba ang mga nakaalam at ang mga hindi nakakaalam? Isinatungkulin ang pag-aanyaya sa mga tao tungo sa pagsamba kay Allah ng may tanglaw at gabay mula sa kapahayagan niya, banal na aklat, at pamahalaan ng mapagpalang bansang ito, sapagkat ito'y bansa ng dalawang pinakabanal na masjid. Kaya, pinaglaanan nito ang pagpapalaganap ng mga kaalaman ng Quran at Sunnah sa abot ng kakayahan nito. Kaya, pinawi nito sa mga tao ang maraming kamangmangan at pinigilan ang anumang walang kinalaman ang Quran at Sunnah. Kabilang sa mga dakilang pagsisikap na ito ay ang kagalang-galang na pamamatnubay mula sa may kapamahalaan ng bansang ito. Ang tagapaglingkod ng dalawang pinakabanal na masjid, naway patnubayan siya ni Allah sa lahat ng kabutihan. Isa sa mga tanyag na proyekto ng Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Da'wah and Guidance na kumakatawan sa King Fahad Noble Quran Printing Complex ay ang paglilimbag ng mga pinagaang aklat para sa mga kaalaman sa batas upang ipaabot ito sa mga tao saan man sila naroroon upang mapag-aralan nila ang kanilang relihiyon sa pamamaraang madali at pinagaan sa liwanag ng Quran at Sunnah at ayon sa pagkakaunawa ng as-salafus salih ng umma na ito. Inilimbag ng kompleks sa mga aklat na ito ay ang sinulat ng mga manunulat ng aklat Usulul Iman fi Daw'il Kitab was Sunnah, ang saligan ng iman sa tanglaw ng Quran at Sunnah, at ang aklat na Ad-Dhikru wa Du'a fi Daw'il Kitab was Sunnah, ang dhikr at dua sa tanglaw ng Quran at Sunnah. Naritong muli ang kompleks ay maglilimbag ng bagong aklat, at ito ay ang Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah, ang pinagaang fiqh sa tanglaw ng Quran at Sunnah. Ito ay naglalaman ng mga alituntunin sa fiqh ng mga ibadat at muamalat, alinsunod sa mga batayan nito sa batas na mula sa marangal na Quran at mapapanaligan na Sunnah ng propeta. Lahat ng ito ay pagpapaliwanag na magaang maunawaan. Iniiwasan ang mahirap na salita at pagpapahaba na hindi makakaya ng marami sa mga Muslim na maunawaan at mapapakinabangan. Pinaiksi na magpapagaan sa mga tao na maunawaan ang mga alituntunin ng relihiyon nang walang pagkukulang o kamalian sa paksang tinatalakay. Ang kompleks bilang paghahangad ng kagalingan na siyang hangarin nito sa lahat ng mga inililimbag. Inihanda ang aklat na ito ng mga mapagpala na pili na mga dalubhasang propesor sa kaalamang Islamiko, lalong-lalo na sa fiqh. Pagkatapos ng gawain, ito ay ipinakita sa dalubhasang lupon para sa pagripaso upang mabatid ang anumang maaaring nakaligtaan o hindi mauunawaan. Ito ay nakapagdala, ang papuri ay kay Allah, ng maraming kabutihan, at ang ilan ay ang mga sumusunod. Una, lubusang pagsisiyasat
sa autentisidad ng pinagbabatayan ng mga alituntunin sa fiqh na kagaya sa mga hadith at salaysay sa bawat paksa. Ikalawa, ang masaklaw nito at madaling maunawaan ng wasto ang lahat ng bahagi ng fiqh at mga paksa na kinakailangan ng isang Muslim. Ikatatlo, malinaw ang lingwahe nito at madaling pamamaraan upang mapapakinabangan ng mga nagsasaliksik ng kaalaman at mga karaniwang Muslim. Ikaapat, tumpak na paghahati nito sa mga bahagi at madaling maunawaan ang mga tema nito, at ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pamagat na tulong sa pagkakaunawa nito. Ikalima, inilakip ang ilang paalala sa mga paglabag sa batas na maaaring kinasadlakan ng maraming mga Muslim na maaaring dahil sa kamangmangan o kaya pagsunod sa nakaugalian. Tangi roon, hinihiling ko kay Allah na gawin niya ito na isang taos-pusong gawain alang-alang sa dakila niyang mukha o alang-alang sa kanyang ikalulugod na makaabot na pakinabang nito upang maging gabay para sa mga alipin niya na nagpapakadulubhasa sa kanilang relihiyon. Ikinagagala ko sa pangwakas na pananalita na pasalamatan ang mga mahal na profesor sa binata nilang pagsisikap sa paghahanda ng aklat na ito, na humihiling kay Allah na ang anumang binata nilang paghihirap ay magiging kapahingahan para sa kanila sa araw na haharap sila sa Kanya. Pasasalamat sa pangkalahatang kalihim ng King Fahad Noble Quran Printing Complex at sa mga kapatid na mga kawani ng kagawarang pang-edukasyon. Pamamaraan sa pagsusulat ng aklat. Ang pamamaraan sa pagsusulat ng aklat na ito ay nabubuod sa sumusunod. Una, paghahati ng mga tema sa mga pangunahing tinatawag na aklat, at ang bawat aklat ay nahahati sa mga bahagi, at ang bawat bahagi ay nasa ilalim nito ay ang mga paksa. Ito ay pagpapadali at pagpapagaan sa nagbabasa nito. Ikalawa, limitasyon sa mga mahalagang paksa na kinakailangan sa bawat bahagi nang walang pagbabanggit sa mga sanga at paksa na babahagya ang pangangailangan. Ikatatlo, pagpapaikli at pagpili ng mga salita at pangungusap na madali at malinaw hanggat maaari. Ikaapat, limitasyon sa mga mapapanaligang batayan sa bawat paksa. Ikalima, limitasyon sa opinyong nangingibabaw na kinakatikan ng batayan sa mga paksang hindi napagkasunduan ng hindi natatalakay ng mga opinyon, salita at salungatan sa paksa. Ikaanim, pagsisipi ng mga talata sa Quran, at ito ay sa pamamagitan ng pagbabanggit ng mga pangalan ng sura at bilang ng talata sa tabi ng bawat siniping talata mula sa Quran. Paglilinaw ng mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam at pagsisipi nito mula sa mga pinagbuhatang sunna na mapapanaligan. Kung ang hadith ay mula sa dalawang sahih na tinutukoy ay ang Al-Bukhari at Muslim, o isa sa dalawa, ay sapat na. Kung wala sa dalawang ito, ay ilalabas namin mula sa mga koleksyon ng tanyag na sunna na unahin ang 4 na sunna. Ang tinutukoy ay ang An-Nasai, Abu Dawud, at Tirmidhi at Ibn Majah. At kalakip ang hukom o ori ng hadith
na hindi nagmula sa mga hadith ng dalawang sahih at paglilinaw sa antas nito. Ito ay batay sa salita ng mga pantas sa larangang ito sa mga sinauna at makabagong pantas. Ikawalo, pagpapaliwanag sa mga salita at terminolohiyang hindi karaniwan o nangangailangan ng paglilinaw. At ito ay masusumpungan sa talababa. Subalit, ang mga terminolohiya sa pangunahing pananaliksik na ito ay pinapaliwanag sa laman mismo ng aklat, sa simula ng bawat bahagi at paksa. Ikasiyam, pakikinabang sa ilang mga makabagong aklat ng fiqh. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang Asyarh al-Mumti' ni Sheikh Muhammad bin Uthaymin, rahimahullah, Al-Mulakhas al-Fiqhi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, at karagdagan ang mga pangunahing referensya sa apat na madhab at iba pa. Ikasampo, pagpapaalala sa ilang mga bagay na kinasasadlakan ng maraming mga tao na salungat sa Quran at Sunnah at paglilinaw ng tama at katotohanan hinggil dito. Ito ay sa mga bahagi na sa tingin namin ay kinakailangan. Ika-11, naglagay kami ng talaang detalyado para sa mga tema at paksa ng aklat sa hulihan ng aklat. Ito ay pagpapadali sa sumasaliksik at nagbabasa nito. Simulan natin ang pagpapakilala. Ito ay pagpapakilala sa fiqh. Sumaksaklaw sa mga sumusunod. Pakahulugan nito ayon sa lingwahe at terminolohiyang teknikal o pangbatas. Mga batayan nito, nilalayon nito, bunga nito, at ang kahalagahan nito. Ang kahulugan ng fiqh ayon sa lingwaheng Arabi at terminolohiyang teknikal o pangbatas. Ang fiqh ayon sa lingwaheng Arabi, ang pagkakaunawa. Ang al-faham o pagkakaintindi ay tumutukoy lamang sa salitang naintindihan, ngunit hindi naunawaan ang tinutukoy. Samantalang ang al-fiqh ay pagkakaunawa sa tinutukoy ng salita. Dahil dito, sinabi ni Allah tungkol sa bayan ni Shu'aib, "Ma nafqahu kathiran mimma taqul." O Shu'aib, hindi kami nakauunawa sa marami sa sinasabi mo. At sa isa pang salita ni Allah, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Ngunit hindi ninyo nauunawaan ang pagluluwalhati nila. Ang fiqh ayon naman sa terminolohiyang teknikal o pangbatas, terminolohia ng mga fuqaha o mga dalubhasa sa batas ng Islam. Ang kaalaman sa mga praktikong alituntunin ng batas na hinango mula sa mga detalyadong batayan nito. Nangangahulugan din ang fiqh ng mga alituntunin mismo. Mga pangunahing pinagbabatayan ng fiqh, una ang Quran, ikalawa ang Sunnah, ikatlo ang Ijma', ikaapat al-Qiyas, ang nilalayon ng fiqh. Ang nilalayon ng fiqh ay ang mga gawain ng mga taong may pananagutan. Mukallaf sa lingwaheng Arabic o taong may tungkulin o pananagutan sa batas na tumutukoy sa taong nasa hustong gulang at katinuan. At ito ay sumasaklaw sa pangkalahatan at ganap na mga alituntuning tumatalakay sa mga ugnayan ng tao sa Panginoon niya, sa sarili niya, at sa kaniyang lipunan. Sumasaklaw ang mga praktikong alituntunin
sa mga pananalita, gawain, kasunduan at kaasalan ng taong may pananagutan. At ang mga alituntuning ito ay dalawang uri. Una, mga alituntunin ng mga ibadat na kabilang sa pagdarasal, pag-aayuno, hajj, at iba pa. Ikalawa, mga alituntunin ng mga muamalat na kabilang sa mga kasunduan, kaasalan, kaparusahan, krimen, pangako at iba pa na may kinalaman sa pangangasiwa sa mga ugnayan ng mga tao sa bawat isa. Saklaw ng mga alituntuning ito ang mga sumusunod. Una, mga alituntunin sa pamilya mula sa pagtatatag nito hanggang sa katapusan. Ito ay sumasaklaw sa mga alituntunin sa pag-aasawa, diborsyo, tala ng mga angkan, pagtutustos, pagpapamana at iba pa. Mga alituntunin sa mga relasyong pangkalakal, sibil, ito ay may kaugnayan sa mga transaksyon ng bawat isa, pakikipagpalitan ng kalakal, arkila, kumpanya at iba pa. Mga alituntuning pangkriminal, ito ay may kaugnayan sa mga krimen at paglabag sa katarungan ng isang may pananagutan at sa anumang nararapat na kaparusahan at iba pa. Ikaapat, mga alituntunin sa pagtatanggol at paghahatol, ito ay may kaugnayan sa paghahatol sa mga alitan, sakdal at mga pamamaraan ng pagpapatunay at iba pa. Ikalima, mga alituntuning pandaigdig, ito ay may kaugnayan sa pagsasaayos sa ugnayan ng Islamikong Estado sa ibang mga estado sa panahon ng kapayapaan at digmaan at ugnayan ng mga mamamayang hindi Muslim sa estado. Ang bunga sa kaalaman ng fiqh. Ang kaalaman at pagsasabuhay ng fiqh ay magbubunga ng pagiging maputi ng isang taong may pananagutan o mukallaf. Matuwid na paraan ng pagsamba at tuloy-tuloy na kabutihang asal. Sapagkat ang kabutihan ng tao ay kabutihan din ng lipunan at magdudulot sa mundo ng kaligayahan at mabuting pamumuhay. At sa kabilang buhay ay ang pagkakalugod ni Allah at pagpasok sa paraiso niya. Ang kahalagahan ng fiqh sa relihiyon at pag-aaral nito. Ang pagpapakadalubhasa sa relihiyon ay kabilang sa pinakamainam na mga gawain at pinakamabuting katangian. Ipinakikita ng mga teksto ng Quran at Sunnah ang kahalagahan nito at panghihikayat dito. Kagaya sa salita ni Allah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Hindi nangyaring ang mga sumasampalataya ay dapat na humayo ng sama-sama. Yamang bakit hindi lumisan mula sa bawat pulutong mula sa kanilang isang pangkat upang magpakadulubhasa sa relihiyon at upang magbabala sa mga tao nila kapag bumalik sila sa kanila nang sa gayon sila ay mag-iingat sama-sama. At sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Kapag ninais ni Allah ang kabutihan sa sinuman, pinauunawa niya sa kanya ang relihiyon. Inilagay ng propeta ang lahat ng kabutihan sa pagkakaunawa ng relihiyong ito at ito ay nagpapahiwatig sa kahalagahan, kadakilaan at kataas-taasan ng kalagayan ng fiqh. Sa isa pang salita ng propeta, an-nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idha faqihu. Ang mga tao ay minahan. Ang pinakamabuti sa kanila sa jahiliya
ay pinakamabuti sa Islam kapag naging maaalam. Ang kalagayan ng fiqh sa relihiyon ay dakila. Ang kantipala nito ay dakila. Sapagkat kapag nagpakadalubhasa ang Muslim sa relihiyon niya, naunawaan niya ang mga karapatang para sa kanya at mga karapatang magmumula sa kanya at mga tungkulin. Sasambahin niya ang Panginoon ng may kaalaman at magagabayan siya sa kabutihan at kaligayahan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Inshallah, kung loloobin ni Allah, sa ikalawang bahagi, tatalakayin natin ang unang kabanata, ang aklat ng tahara. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.